Ako noon, tagagawa lang ako Timat at Pulburon. At saka yung asawa ko, security guard dyan sa Metropolis. Ngayon, doon kami nakatira. Kaso lang, nakapunta kaming Cagayan de Oro kasi umuwi kami doon kasi wala na kami pang-upa ng bahay. Umuwi kami doon. Pagdating namin doon, nagtatanom lang kami ng kamatis. At saka, naggawa na ako ng yema, pulburon, pinapibinta-binta ko lang doon sa mga school. May isang tao tumawag sa amin, si Dr. Ed Tamanto. Tinawagan niya si Roland. Sabi niya, Roland, pumunta ka sa Cagayan, may kapartner ako, nandyan sa hotel, may business akong bago. Si Roland din nagsabi sa akin, inutusan ko siyang magbili ng abono, fertilizer para sa kamatis namin. Ipagbalik niya, wala siyang dala. Ang dala niya, papel lang na may bilog-bilog. Pasok sa kwarto, sabi niya, Dir, halika, yayaman na tayo. Ano yayaman? Yayaman niya tayo kasi, alam mo, may bago ako negosyo. Ano negosyo mo ito? Yung nakita ko bilog-bilog, nakasulat. Ano ba yung negosyo niya? Bakit bilog-bilog? Tapos siya, huwag ka na maingay, basta yayaman tayo. Akong bahala dito. Nag-umpisa ako doon, nagbinta-binta lang ng gamot. Siyempre, binibintahan ko yung mga mayayaman. Kaya bininta ko kina Mayor, tapos kina Mama Marcia, Magallanes, sa Cagayan de Oro. Yun, nagustuhan niya yung gamot. Doon nag-umpisa na nakilala yung Alive. Kaya nagsimula akong kasi hanap na sila sa produkto eh. Yun sa umpisa, sa Cagayan muna kami. Kasi wala kaming pamasahe. Ikot-ikot lang muna kami. Kasi siyempre, walang pamasahe dyan muna sa Cagayan de Oro. Tapos pinilapitan namin yung mga namin kakilala, ayaw. Lapitan namin yung mga pinsan namin, ayaw din. Minsan, nanghiram kami ng pera. Pahiramin kami konti, tapos sa sunod, hindi na. Pamasahe lang namin yun. Hanggang dumating kami sa Bohol. Nabihan naman sila Dr. Van Cagulada. Tapos, pumunta kami doon, wala kami, siyempre, yung kasama namin, doktor, maraming pera. Nauna umuwi sa amin, kami nagpahuli. Doon na kami natulog sa tarima ng barko, kasi walang pambayad eh. Yung lagayan ng mga prutas, mga isda, doon kami natutulog, nagsapin kami ng karton. Kaya doon. Tapos, na-spread namin yung network. Dahil lumaki kasi nakarekot kami doon. Tapos, doon, ganyan. Tapos, nung ibang mga networkers sa Bohol, pinuntahan namin na nagustuhan yung business, maganda. Tapos, product kasi yung inano namin, hindi yung business product mo na. Pagkatapos, pumunta kami Cebu, pumunta kami Tacloban. Kaya, lumaki yung grupo namin. Sa umpisa, yung check-in namin, syempre, maliit. Yung check-in namin, halagang 2,500. Tapos naging 10,500, tapos 18,000, tapos lumaki. Ngayon, 1M. Minsan, 800, 1M, basta hindi na pare-pareho. Basta yun, ang pinakamalaki naman cheque, yung nag-check up isang buwan, kasama sa Unilevel, 1.2 million. Sa awa ng Diyos, may marami na kami. Yung bahay namin sa Cagayan, 2. At saka may bahay kami, isa sa Bohol. Hindi maganda, at least may bahay kami. Hindi yung masyadong magarang bahay, basta may bahay. Tapos ngayon, sa Manila, may isa na naman ako, may swimming pool. At saka may sasakyan ako, 7, yung sasakyan ko. Ngayon, may bago na naman akong kinuha dyan sa Villason na 3.7 million. At saka, yung sa harap namin, nabili ko rin. Ginawa kong parkingan kasi hindi na makapasok yung yung sasakyan namin. Ginawa kong parkingan dyan sa harap namin. Na-realize namin dito na lahat ng pagod namin, lahat ng hirap namin, lahat na rejection sa mga tao, bayad sa Global. Kaya sulit talaga.